Ang damit na suot ko ay ang aking mga ugat at ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano dapat igalang ang mga ugat na iyon sa entabladong ito. Ang 19 taong gulang na dalaga, suot ang isang puting blusa at isang makulay na pulang patadyong na may burda ng mga bulaklak ay buong pagmamalaking tumayo sa entablado ng pambansang kampeonato sa debate. Ito ang sandali kung saan ang kanyang tinig na mas mahina at malambing kaysa sa iba ay umalingaw-ngaw ng pinakamalakas sa harap ng daan-daang manonood. Ang kwento ngayon ay tungkol kay Tala Reyes. Kung mag-subscribe ka at mag-like bago manood, malaking tulong ito sa paggawa ng mas maraming nilalaman. Noong Marso ng 2025 at papalapit na ang tagsibol sa isang tahimik na bayan ng universidad sa Wisconsin, USA. Sa isang sulok na silid sa ikatlong palapag ng dormitoryo ng University of Wisconsin-Madison, si Tala Reyes o Tala ay malalim na nagbuntong hininga habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Ang pamagat ng aplikasyon para sa pambansang kompetisyon sa debate para sa mga unang taong mag-aaral ay malinaw na nakasulat sa screen. Dumating si Tala sa Estados Unidos nang mag-isa 8 buwan na ang nakalipas pagkatapos magtapos ng high school sa Pilipinas. Ang kanyang mga magulang na nagpapatakbo ng isang maliit na karinderya sa isang eskinita sa Sampaloc, Maynila ay nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi para matustusan ang kanyang pag-aaral. Hindi niya man lang pinangarap na makapag-aral sa isang pribadong unibersidad. Pumasok si Tala sa isang pampublikong unibersidad sa pamamagitan ng isang scholarship at iyon na ang ipinagmamalaki ng kanyang pamilya. Ang kanyang kasanayan sa Ingles ay hindi masama batay sa kanyang mga marka sa TOEFL. Ngunit ang kanyang hindi pag-aanong matatas na punto at hindi likas na istruktura ng pangungusap ay halata pa rin sa mga totoong pag-uusap. Sa klase, madalas siyang nakaupo sa likuran at masipag na nagsusulat. Sa mga proyektong pangkatan, karamihan ay siya ang namamahala. Naiinggit siya sa paraan ng kumpiyansang pagpapahayag ng kanyang mga kamag-aral ng kanilang mga opinyon, ngunit hindi pa rin siya sapat na matapang para gawin iyon. Nang araw na iyon, mag-isang nanananghalian si Tala sa cafeteria ng universidad. Tahimik siyang kumakain ng salad sa isang sulok habang tinitingnan ang mensahe na ipinadala ng kanyang ina. Bahagya siyang napangiti nang makita ang text na nagsasabing, "Laban lang anak, ingat ka dyan palagi. Laging nandito si nanay para sa'yo." Sa sandaling iyon, narinig ni Tala ang usapan mula sa katabing mesa. "Nag-apply ka na ba sa pambansang debate? Narinig ko isang kinatawan lang daw mula sa universidad natin ang makakasali ngayong taon." "Oo, nag-apply na rin ako, pero siguradong maraming kakumpetensya. Kailangan pa nating harapin ang mga magagaling mula sa Harvard, Yale at Stanford." Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Tala. Naalala niya nang manalo siya ng unang gantimpala sa isang kompetisyon sa debate sa kanilang paaralan noong huling taon niya sa high school sa Pilipinas. Ang paksa noon ay paano madaragdagan ang pakikilahok ng mga kabataan sa politika at isang buwan siyang nangalap ng impormasyon. Inayos ito at iprinisinta ng perpekto. Pinuri siya ng kanyang class advisor sa kanyang kakayahang mag-isip ng mahinahon at makatwiran. Siyempre, ang debate na iyon ay sa Filipino. Gayunpaman, naniniwala siya na ang kanyang makatwirang pag-iisip, kakayahang suriin ang datos, at kakayahang ipahayag ang kanyang mga paniniwala nang may kumpiyansa ay malalampasan ang hadlang sa wika. Nang hapon na iyon, bumalik si Tala sa kanyang dormitoryo at sinaliksik ng detalyado ang tungkol sa kompetisyon. Ang kompetisyon sa debate para sa mga unang taong mag-aaral ay isang prestihiyosong kompetisyon kung saan ang mga kinatawan mula sa bawat isa sa 50 estado ay magkikita sa Washington, D.C. Ang mga paksa ay sumasaklaw sa iba't ibang larangan tulad ng social welfare, patakaran sa ekonomiya, edukasyon, at patakaran sa imigrasyon. Ang mga paksang tungkol sa patakaran sa imigrasyon at multikultural na lipunan ay partikular na nakakuha ng interes ni Tala. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang pagnanais na hamunin ang kanyang sarili at ang takot kung magagawa niya ba talaga ito ay naglalaban sa kanyang isipan. Makakasabay kaya siya sa mga pinakamahuhusay na mag-aaral na iyon? Makakapagpahayag kaya siya ng kanyang mga opinyon nang may kumpiyansa sa Ingles sa isang malaking entablado? Ngunit sa kabilang banda, mayroon din siyang mga iniisip na ito. Hindi ba dapat pakinggan ang mga tinig ng mga taong may katulad na pinagmulan? Hindi ba't ang mga pinagdaanan ko ay isang kwentong may kahulugan para sa lipunang ito? Lampas na 2:00 ng madaling araw, nagpasya si Tala. Nagpasya siyang subukan
Kahit mabigo siya, hindi siya magsisisi. Binuksan ni Tala ang kanyang laptop at nagsimulang magsulat ng kanyang aplikasyon. Inabot siya ng 3 oras sa pagsulat ng kanyang self-introduction. Hindi madaling ipahayag ng malinaw ang kanyang mga saloobin sa Ingles, ngunit isinulat ni Tala ang bawat pangungusap ng may katapatan at pag-iingat. Naniniwala ako na ang mga tinig mula sa iba't ibang pinagmulan ay nararapat na marinig sa entabladong ito. Nais kong ibahagi ang aking mga karanasan sa cultural adaptation sa maraming tao. Nang pindutin niya ang send button, bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. 1 linggo makalipas, nakita ni Tala ang isang notification ng pagtanggap sa kanyang inbox. Nakasaad sa mensahe na siya ang napiling kinatawan ng estado ng Wisconsin. Sa sandaling iyon, mas nanaig ang takot kaysa sa saya. Ito ay dahil sa katotohanang siya ay talagang tatayo sa entablado na iyon na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Nang tawagan niya ang kanyang mga magulang na nanginginig ang mga kamay, puno ng kagalakan ang boses ng kanyang ina. Tala, totoo ba yan, anak? Alam mo bang ipinagmamalaki ka ni nanay? Sa sandaling iyon, napaiyak si Tala. Ang lungkot na tiniis niya nang mag-isa sa ibang bansa ay biglang sumabog. Mayroon na lamang 1 buwan bago ang kompetisyon. Nagsimulang maghanda si Tala ng seryoso mula ng araw na iyon. Gabi-gabi, kumukuha siya ng mga dokumento mula sa silid-aklatan at nagsasanay ng kanyang pagbigkas at kilos sa harap ng salamin. Gayunpaman, habang mas naghahanda siya, mas nararamdaman niya ang pressure. Isang maaraw na hapon ng Abril sa Washington, D.C., dumating si Tala sa campus ng Georgetown University, ang lugar ng kompetisyon. Ang campus, na napapalibutan ng malalaking gusaling may estilong Gothic, ay parang eksena sa isang pelikula. Naglakad-lakad si Tala sa registration area, hila-hila ang kanyang maliit na maleta. Ang ibang mga kalahok ay nagkumpol-kumpol at natural na nag-uusap. Ngunit si Tala lang ang nag-iisang nakayuko sa isang mapa para hanapin ang kanyang daan. Habang nakapila siya sa registration counter, lumingon ang isang babaeng blonde na nasa unahan niya at nagsabing, "Excuse me, staff ka ba dito? Pwede mo bang ituro kung nasaan ang registration?" Natigilan si Tala. Isa rin siyang kalahok, ngunit napagkamalan siyang staff. "Hindi po, kalahok din po ako," maingat na sagot ni Tala. Tiningnan ng estudyante si Tala mula ulo hanggang paa na may nagtatakang ekspresyon. Talaga? Tila naniniwala siya ngunit may kaunting pagdududa pa rin sa kanyang boses. Sa wakas, turn na ni Tala. "Anong pangalan mo?" Tanong ng registration staff. "Ako po si Tala Reyes, mula sa estado ng Wisconsin." Tiningnan ng staff ang listahan sandali at sinabing, ayan, Tala Reyes, aayusin ko na ang mga papeles mo." Ikinabit ni Tala ang name tag sa kanyang dibdib na may nakasulat na Tala Reyes, Representative of Wisconsin. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang kabilang talaga siya doon. Kasabay nito, naramdaman niyang mas naging palakaibigan ang tingin ng mga tao sa paligid. Nang dumating ang oras ng orientation at nakita niya ang mga kalahok na nagtipon sa auditorium, napagtanto niyang sila ay talagang magkakaiba. Isang mag-aaral mula sa Harvard ang buong pagmamalaking nagsabi na mayroon na siyang karanasan sa internship at sinabi ng kinatawan mula sa Stanford na sumasali na siya sa mga Model UN activities mula pa noong high school. Isang mag-aaral mula sa Yale ang nagkwento tungkol sa kanyang ama na isang federal judge. Napagtanto ni Tala kung gaano siya kaliit. Sanay na sila sa mga ganitong kapaligiran mula pagkabata. Hindi lamang sa wikang Ingles, kundi pati na rin sa kultura ng debate na malalim na nakaugat sa kanila. Sa kabilang banda, nakaupo si Tala doon na may isang beses na karanasan sa debate sa Filipino at determinasyon lamang. Si Professor Albright, ang direktor ng kompetisyon, ay umakyat sa entablado. Siya ay isang respetadong profesor na nagtapos sa Harvard Law School at nagtuturo ng debate sa loob ng 30 taon. Mga Ginoo at ginang, ang kompetisyong ito ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga hinaharap na lider ng Estados Unidos. Umaasa akong gagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya at magpakita ng isang mahusay na debate. Sa sandaling iyon, isang lalaking estudyante na nakaupo sa harap ang nagtaing ng kamay at nagsabing, "Professor, medyo kakaiba ang mga kalahok ngayong taon." May isang Asian na estudyante. Lahat ng mata ay napunta kay Tala. Tiningnan ni Professor Albright si Tala sandali at sinabing, "Oo, ngayong taon, mayroon tayong mga mag-aaral na nagmula sa tunay na magkakaibang pinagmulan.
Mukhang makakarinig tayo ng mga interesanteng pananaw. Napagtanto ni Tala na siya ay ikinategorya bilang isang espesyal na nilalang. Kasabay nito, naramdaman niyang may kumukulo sa kanyang dibdib. Galit ba ito o sama ng loob? Natapos ang orientation at oras na para sa hapunan. Karamihan sa mga kalahok ay nag-uusap at naglalakad papunta sa restaurant, ngunit si Tala ay naglalakad ng mag-isa. Sa restaurant, ganoon din ang sitwasyon. Ang ibang mga estudyante ay natural na nagbabahagi ng mga mesa, ngunit nang lumapit si Tala, nagkunwari silang walang bakanting upuan. Sa huli, mag-isang naupo si Tala sa isang sulok na mesa at kumain. Ang tawanan at masayang usapan ng ibang mga kalahok mula sa malayo ay nagparamdam sa kanya ng higit na kalungkutan. Sa sandaling iyon, naisip ni Tala ang kanyang mga magulang sa Pilipinas. Namiss niya ang mainit na sinigang ng kanyang ina at ang mga nakapagpapatibay na salita ng kanyang ama. Habang pabalik sa dormitoryo pagkatapos kumain, nag-text si Tala sa kanyang ina. "Nay, nakarating na po ako ng ligtas. Bukas na po talaga magsisimula ang kompetisyon." Agad na sumagot ang kanyang ina. "Ipinagmamalaki ka ni nanay, anak. Huwag kang mag-alala, gawin mo lang ang dati mong ginagawa. Alam mo namang laging nandito si nanay para suportahan ka." Nang makita ni Tala ang mensahe, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit kasabay nito, isang determinasyon ang pumuno sa kanyang puso. "Hindi ako pwedeng sumuko dito. Ipapakita ko sa mga taong hindi ako pinapansin kung sino ako." Sa kanyang silid sa dormitoryo, inayos muli ni Tala ang kanyang mga dokumento para sa unang debate kinabukasan. Muli niyang sinuri, isinalin ang mga tala na isinulat niya sa Filipino sa kanyang notebook na dinala mula sa Pilipinas sa Ingles. Lumalalim na ang gabi, ngunit hindi makatulog si Tala. Tumingin siya sa labas ng bintana at nag-isip, bukas na ang tunay na simula. Oras na para ipakita ang lahat ng pinaghandaan ko hanggang ngayon. Isang komplikadong halo ng takot at pag-asa ang pumuno sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, nanaginip si Tala. Nanaginip siyang kumpiyansang nagpe-present sa isang malaking entablado. Sa panaginip na iyon, napakakumpiyansa niya. Malinaw ang kanyang boses. Nakikinig ng mabuti ang mga manunood. Kahit pagkatapos niyang magising, nanatili ang pakiramdam mula sa panaginip na iyon ng matagal. Kinaumagahan ng kompetisyon, mas maagang gumising si Tala kaysa karaniwan at tahimik na naghanda. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at huminga ng malalim. Ngayon ang araw ng group discussion practice. Ito ay isang mahalagang sandali para sa mga kalahok na subukan ang kakayahan ng isa't isa bago magsimula ang tunay na kompetisyon. Pagpasok pa lang sa restaurant, hinarap ni Tala ang parehong sitwasyon tulad kahapon. Ang ibang mga kalahok ay nakaupo sa mga grupo at nang sinubukan ni Tala na lumapit, nagkunwari silang walang bakanting upuan. Muli, kinailangan ni Talang mag-agahan ng mag-isa sa isang sulok. Pagkatapos, lumapit sa kanya si Rebecca Miller mula sa Princeton University. Sa kanyang blonde na buhok, asul na mga mata, at perpektong Ingles, siya ay isa sa mga kapansin-pansin sa mga kalahok. "Hi, ako si Rebecca. Saan ka galing?" "Hi, ako si Tala. Mula sa Wisconsin." Maingat na sagot ni Tala. "Wisconsin? May magagandang universidad ba doon?" May bahagyang panunuya sa tono ni Rebecca. "Oh, ang iyong Ingles ay may kakaibang punto. Saan ka nag-aral?" Naramdaman ni Talang uminit ang kanyang mukha. "Mula po ako sa Pilipinas. Hindi pa po perpekto, pero ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya." "Ah, kaya pala. Kaya pala ganyan ang punto mo. Siguradong mahihirapan ka sa debate. Lahat dito ay mabilis magsalita, baka hindi ka makasabay." Tila nakikiramay si Rebecca, ngunit sa loob ay mayroon siyang pakiramdam ng pagiging superior. Nang dumating ang oras para sa group discussion practice, hinati ang mga kalahok sa mga grupo ng 5. Itinalaga si Tala sa grupo ni Rebecca. Ang ibang mga kalahok ay mga mag-aaral mula sa Harvard, Yale at Stanford. Maliban kay Tala, lahat ay mula sa mga kilalang pribadong universidad. Ang paksa ng group discussion ay Equity in Educational Opportunities. Bawat isa ay may 15 minuto para magpresenta. Ang ibang mga kalahok ay matatas na nagpresenta gamit ang mga istatistika at teorya. Pagkatapos ay turn na ni Rebecca. Para makamit ang equity sa edukasyon, kailangan munang malampasan ang mga hadlang sa kultura, lalo na ang hadlang sa wika ay isang malaking balakid para sa maraming mga mag-aaral na imigrante. Nagulat si Tala. Ang nilalaman ng presentasyon ni Rebecca ay halos kapareho ng mga tala na inayos ni Tala kagabi.
kahit ang bahagi kung saan ginamit ni Tala ang sistema ng edukasyon ng Pilipinas bilang isang halimbawa ay pareho. Bukod pa rito, kung isasama natin ang mga intensive learning methods na matatagpuan sa kultura ng edukasyon sa Asya sa sistema ng edukasyon ng Estados Unidos, patuloy na ipinirisinta ni Rebecca ang mga ideya ni Tala na parabang sa kanya ang mga ito. Naramdaman ni Tala ang kahihiyan. Naalala niyang iniwan niya ang kanyang laptop sa silid-aklatan nang pumunta siya sa banyo kagabi. Pagkatapos ng presentasyon ni Rebecca, humanga ang ibang mga kalahok. Iyon ay isang napakakakaibang pananaw. Sa wakas, turn na ni Tala. Gusto kong pag-usapan ang aking mga karanasan sa pag-aaral sa Pilipinas at pagdating sa Estados Unidos. Gayunpaman, naipresenta na ni Rebecca ang esensya ng inihanda ni Tala. Idinagdag ng isang kalahok, oo, pero naipaliwanag na ni Rebecca ang bahaging iyon ng detalyado. Pareho ba kayo ng reference material? Namula si Tala, hindi po. Ito po ay batay sa aking sariling karanasan, pero magkapareho talaga ang nilalaman. Ang ibang mga kalahok ay mukhang nagdududa. Nagsalita si Rebecca na parabang tinutulungan niya si Tala. Mukhang gustong ibahagi ni Tala ang kanyang personal na karanasan. Sa tingin ko, may kahulugan din naman iyon. Naramdaman ni Tala na siya ay minamaliit. Ang akademikong pagsusuri ay naging gawa ni Rebecca at siya ay tinatrato na parang isang taong kayang magkwento lamang ng personal na karanasan. Sa huli, maikling isinalaysay ni Tala ang kanyang karanasan at tinapos ang kanyang presentasyon. Ang reaksyon ng ibang mga kalahok ay medyo mababaw. Iyon ay isang personal na kwento. Sana may mas maraming objective data. Kahit sa panahon ng talakayan, halos walang pagkakataon si Tala na magsalita. Ang ibang mga kalahok ay nag-usap sa mataas na bilis ng Ingles at kapag sinubukan ni Tala na magsalita, lumilipat sila sa ibang paksa. Pagkatapos ng group practice, sa panahon ng break, tahimik na nilapitan ni Tala si Rebecca. Rebecca, maraming bahagi sa presentasyon mo kanina na kapareho ng binuod ko. Sumagot si Rebecca na may blankong ekspresyon. Siguro. Marahil ay nakita natin ang parehong data. O marahil ang magagandang ideya ay laging humahantong sa magkakatulad na konklusyon. Wala nang masabi si Tala. Walang malinaw na ebidensya at kahit mayroon, hindi siya sigurado kung tama bang ilabas ang issue sa sitwasyong iyon. Nang gabing iyon, umiyak si Tala nang mag-isa sa kanyang silid sa dormitoryo. Napagtanto niya kung gaano siya kahina at kung gaano siya kapos sa paghahanda. Gayunpaman, pagkatapos ng pakiramdam ng pagkabigo, isa pang damdamin ang nagsimulang mamayani sa puso ni Tala, ang determinasyong hindi sumuko. Naisip ni Tala ng isang bagong estratehiya. Kailangan niyang humanap ng isang bagay na hindi kayang nakawin ng sinuman, ang kanyang tunay na boses. Nagpasya siyang itigil ang paghahanap ng pagtanggap mula sa iba at magsimulang magsalita ng may kumpiyansa tungkol sa kung ano talaga ang kanyang pinaniniwalaan. Sa ikatlong araw ng kompetisyon, hindi nakatulog si Tala at nakatitig sa labas ng bintana. Nakita niya ang mga taong nag-ihersisyo sa umaga sa mga lansangan ng Washington, D.C. Nainggit si Tala sa mga taong namumuhay ng normal. Ayaw na niyang mapunta sa isang sitwasyon kung saan kailangan niyang patunayan ang kanyang pag-iral sa bawat sandali sa matinding kompetisyong ito. Ang pagkabigla mula sa group practice kahapon ay malalim pa ring nakatatak sa kanyang isipan. Gayunpaman, nagpasya si Talang hindi sumuko. Ngayon ang unang araw ng pangunahing debate. Ito ay isang malaking hadlang dahil kalahati lamang sa 50 kalahok ang makakapasa sa susunod na round. Inayos muli ni Tala ang mga dokumentong nakakalat sa kanyang mesa. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng ibang estratehiya. Sa halip na mga komplikadong istatistika o teorya, inayos niya ang kanyang lohika batay sa kanyang sariling mga karanasan at damdamin. Inihanda niya ang isang kwento na siya lamang ang makakapagsalaysay, isang kwento na hindi kayang gayahin ng sinuman. Oras ng almusal, mas maagang dumating si Tala sa restaurant kaysa karaniwan, wala pang masyadong tao sa oras na iyon. Ang kapaligiran ay medyo tahimik. Mag-isa siyang naupo, kumain ng tinapay, at paulit-ulit na inisip ang paksa ng debate para sa araw na iyon. Ang paksa ay, ano ang tunay na kahulugan ng katarungan sa modernong lipunan? Ang ibang mga kalahok ay nagsimulang dumating. Nandoon din si Rebecca. Siya ay nananatiling kumpiyansa at nakikipag-usap sa ibang mga mag-aaral mula sa mga kilalang universidad. Nang makita si Tala, saglit silang nagkatinginan ni Rebecca,
ngunit agad itong umiwas ng tingin. Pagpasok sa pangunahing debate hall, kinabahan si Tala. Sa malaking auditorium, may 5 hurado na nakaupo sa harap na hanay at mga manonood sa likuran. Ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng mga kalahok ay pinili ng random. Si Tala ay nakuha ang ika-23 na pwesto. Si Rebecca ay nakuha ang ika-25. Umakyat sa entablado ang unang tagapagsalita, si James, mula sa Harvard. Nagpresenta siya sa isang sistematiko at akademikong paraan. Binanggit ang teorya ng katarungan ni John Rawls. Ang mga hurado ay tumatango at nakikinig ng mabuti. Ang mga sumunod na tagapagsalita ay mahusay din ang paghahanda. Sinuri nila ang konsepto ng katarungan mula sa iba't ibang pananaw, tulad ng teorya sa ekonomiya, pananaw sa pilosopiya, at interpretasyon sa batas. Lalong natakot si Tala. Nagsimula siyang magduda kung ang kanyang paghahanda ay makakapantay sa kanila. Sa wakas, turn na ni Rebecca. Kumpiyansa siyang umakyat sa entablado at tumayo sa harap ng mikropono. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pantay na pagkakataon. Ang tunay na katarungan ay makakamit sa pamamagitan ng partikular na suporta na isinasaalang-alang ang mga sitwasyon at kapaligiran ng bawat individual. Nangatwiran si Rebecca ng may kapanipaniwala. Nagbigay ng mga halimbawa mula sa mga patakaran sa social welfare ng Europa at mga sistema ng edukasyon ng mga bansang Nordic. Nagliwanag ang mukha ng mga hurado. May mga bulong ng paghanga mula sa mga manonood. Lalo na, ang pagsasaalang-alang sa mga imigrante at mga marginalized na grupo ay mahalaga para sa pag-unlad ng lipunan sa kabuuan. Iyon ang huling pangungusap ni Rebecca. Umalingaw-ngaw ang palakpakan at isa sa mga hurado ay masipag na nagsusulat. Magkahalong damdamin ang naramdaman ni Tala. Ang presentasyon ni Rebecca ay malinaw na mahusay, ngunit mayroon itong nakatagong kawalan ng laman. Siya mismo ay walang karanasan sa mga imigrante at mga marginalized na grupo kahit na pinag-uusapan niya sila. Lahat ay kaalaman at teorya lamang na nabasa sa mga libro. Ang ika-20, ika-21 at ika-22 na mga tagapagsalita ay sunod-sunod na umakyat sa entablado. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Tala. Malamig na pawis ang lumabas sa kanyang mga palad. Ang susunod na kalahok ay si Tala Reyes, ang kinatawan mula sa estado ng Wisconsin. Umalingaw-ngaw ang boses ng host. Dahan-dahang tumayo si Tala mula sa kanyang upuan. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit pinakalma niya ang kanyang sarili. Ngayon na ang turn ko. Oras na para sabihin kung ano talaga ang gusto kong sabihin. Tumingin si Tala sa paligid ng mga manonood sa entablado sandali. Ang mga mata ng mga hurado, ang mga ekspresyon ng ibang mga kalahok, at ang mga nag-aabang na tingin ng mga manonood ay nakatuon sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi na natakot si Tala. Magandang araw po. Ako po si Tala Reyes. Hindi nanginginig ang boses ni Tala. Ngayon po, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa katarungan. Gayunpaman, gusto kong magsimula sa isang kwento mula sa aking sariling karanasan, hindi sa mga teorya o istatistika. Tumingala ang mga hurado. Ito ay isang ibang diskarte mula sa lahat ng nakaraang presentasyon. 1 taon na ang nakalipas, sumakay ako ng eroplano nang mag-isa sa Ninoy Aquino International Airport sa edad na 19. Ang aking mga magulang ay nagpapatakbo ng isang maliit na karinderya mula 5 ng umaga hanggang 9 ng gabi para matustusan ang aking pag-aaral. Mabagal ngunit malinaw na nagsalita si Tala. Hindi siya nag-atubili dahil ito ang kanyang kwento. Pagdating ko sa Estados Unidos, napagtanto ko na ang katarungan ay hindi tungkol sa pagbibigay ng parehong bagay sa lahat. Ang tunay na katarungan ay ang pagkilala sa mga pagkakaiba ng bawat individual at pagtiyak ng pantay na dignidad anuman ang mga pagkakaibang iyon. Natahimik ang mga manonood. Ang taos-pusong boses ni Tala ay pumuno sa buong auditorium. Nagsimula siyang makaramdam ng bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng mga hurado. Ito ay isang ganap na ibang diskarte. Mula sa mga akademikong at teoretikal na presentasyon na narinig nila, marami akong natutunan pagdating ko rito. Minsan, hindi ako pinapansin dahil hindi ako magaling sa Ingles, dahil ako ay isang Asyano, at dahil nagtapos ako sa isang pampubliking unibersidad sa halip na isang kilalang unibersidad. Ang boses ni Tala ay hindi puno ng sama ng loob, kundi puno ng malalim na pagninilay. Ilang mga kalahok sa auditorium ang nagkatinginan. Nanigas ang mukha ni Rebecca dahil naramdaman niya kung ano ang sinusubukang sabihin ni Tala.
Ngunit ang mga karanasang ito ay nagturo sa akin ng isang bagay. Ang tunay na katarungan ay hindi tungkol sa mababaw na pantay na pagkakataon, kundi tungkol sa paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang lahat ay maaaring ipahayag ang kanilang sariling natatanging halaga. Huminga ng malalim si Tala at nagsalita. Isang kawili-wiling bagay ang nangyari sa group discussion kahapon. Ang mga dokumento at ideya na inihanda ko ay iprinisinta ng ibang kalahok. Biglang natahimik ang auditorium. Mas naging tutok ang mga hurado at ang ibang mga kalahok ay mukhang tensyonado. Namutla ang mukha ni Rebecca. Noong una, nagalit ako. Naramdaman kong hindi ito makatarungan. Ngunit pagkatapos kong pag-isipan, napagtanto ko na ito ay isang halimbawa na nagpapakita ng kalikasan ng katarungan. Nanatiling kalmado ang boses ni Tala. Ang tunay na katarungan ay hindi isang kompetisyon para manalo sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga ideya ng iba, kundi ang pagtiyak na ang mga taong may iba't ibang pinagmulan at karanasan ay lahat ay may sariling boses. Si Professor Albright, isa sa mga hurado, ay yumuko pasulong. Iyan ang pinakamakabuluhan at matapang na presentasyon na narinig ko. Gusto kong pag-usapan iyan dito ngayon. Ang katarungan ay hindi natutukoy sa pamamagitan ng perpektong pagbigkas ng Ingles o kung saang kilalang unibersidad ka nag-aral. Sa tingin ko, ang tunay na kakayahang makipagkumpetensya ay ang tunay na boses na nagmumula sa tunay na karanasan ng bawat individual. Nagsimulang pumalakpak ang mga manonood. Noong una, isa o dalawa lamang, ngunit parami ng parami ang mga kalahok na sumali sa pagpalakpak. Karamihan sa mga kalahok, maliban kay Rebecca, ay pumalakpak. Ang huling bagay na gusto kong sabihin ay kailangan ng katapangan para maisakatuparan ang tunay na katarungan. Ang katapangang sabihin na ang mali ay mali, ang katapangang hindi mahiya sa sarili, at ang katapangang igalang ang mga pagkakaiba ng iba. Nang matapos ang presentasyon ni Tala, nagkaroon ng sandaling katahimikan sa auditorium at pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang isang palakpakan na mas matagal at mas mainit kaysa sa anumang nakaraang presentasyon. Ilan sa mga manonood ay tumayo pa para pumalakpak sa kanya. Nang bumalik si Tala sa kanyang upuan, nagbago ang tingin ng ibang mga kalahok sa kanya. Hindi na ito tingin ng panunuya o awa, kundi tingin ng paggalang at paghanga. Kinagat ni Rebecca ang kanyang labi habang nakatingin sa labas ng bintana. Ito ay dahil nagsimula siyang mapagtanto kung gaano kahiya-hiya ang kanyang mga ginawa. Nagpatuloy ang mga natitirang presentasyon pagkatapos noon. Ngunit nanatili ang atensyon ng mga manonood sa presentasyon ni Tala. Ang tunay na karanasan, sa halip na mga akademikong teorya, at ang taos-pusong boses sa halip na mga magagandang salita ay mas malalim na umantig sa puso ng mga tao. Pagkatapos ng lahat ng presentasyon, oras na para i-anunsyo ang mga resulta. Ang mga hurado ay nag-usap sa loob ng 30 minuto. Sa panahong iyon, ang mga kalahok ay naghintay sa lobby, nag-uusap. Ilang mga kalahok ang lumapit kay Tala at nakipag-usap sa kanya. Iyon ay isang napakatapang na presentasyon. Nakakabilib. Gusto kong matutunan ang ganoong uri ng katapangan. Hindi sanay si Tala sa ganitong reaksyon, ngunit masaya siya. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang naabot ng kanyang boses ang iba. Sa wakas, oras na para sa anunsyo ng mga resulta. Umakyat si Professor Albright sa entablado at kinuha ang mikropono. Sa unang round na ito, nakarinig tayo ng iba't ibang at tunay na kahanga-hangang mga presentasyon. Pagkatapos ng maraming talakayan, pinili ng mga hurado ang 25 kalahok na magpapatuloy sa susunod na round. Ang tensyon sa mga kalahok ay umabot sa sukdulan. Bumibilis ang tibok ng puso ni Tala. Nag-aalala siya kung ang kanyang presentasyon ay umabot sa akademikong antas. Iaanunsyo ko ang mga pangalan ng mga finalist. Ayon sa pagkakasunod-sunod ng alpabeto, umalingaw-ngaw ang boses ng propesor sa buong auditorium. May mga sigawan at buntong hininga habang tinatawag ang bawat pangalan. Tinawag din ang pangalan ni Rebecca. Mukha siyang nakahinga ng maluwag, ngunit tila may mali. Tala Reyes. Nang tawagin ang pangalan ni Tala, sumabog ang auditorium sa isang napakalakas na palakpakan. Hindi makapaniwala si Tala. Nakapasok ba talaga siya sa susunod na round? Binabati ko kayo. Ang 25 semi-finalist ay lalahok sa semi-finals bukas ng 2 ng hapon. Napaiyak si Tala. Sa sandaling iyon, gusto niyang ibalita ang magandang balita sa kanyang mga magulang sa Pilipinas. Nagpasalamat siya sa lahat ng naniwala at sumuporta sa kanya.
Nang gabing iyon, nag-video call si Tala sa kanyang mga magulang. Nay, nakapasok po ako sa susunod na round. May luha sa mga mata ng kanyang ina. Ipinagmamalaki niya ang kanyang anak. Ngunit alam ni Tala na ito ay simula pa lamang at mas malalaking hamon ang naghihintay sa kanya. 2 gabi bago ang semifinals, ginagawa ni Tala ang huling pagsusuri sa kanyang silid sa dormitoryo. Sa kanyang mesa ay ang kanyang laptop at ang maliit na notebook na dinala niya mula sa Pilipinas. Ang notebook ay puno ng kanyang mga tunay na damdamin mula nang dumating siya sa Estados Unidos hanggang sa kasalukuyan na nakasulat sa Filipino kalungkutan, pagkabigo, at kahit mga sandali na gusto na niyang sumuko. Binuksan ni Tala ang isang pahina sa notebook. Ito ang isinulat niya 3 buwan na ang nakalipas. Ngayong araw, may pagkakataon akong magpresenta sa klase, pero hindi ako naglakas loob na magtaas ng kamay. Natatakot akong magmukhang hindi matatas o magkamali ang aking Ingles. Hanggang kailan ako magtatago ng ganito? Nang ikumpara niya ang kanyang sarili noon sa kanyang sarili ngayon, naramdaman niyang nagbago ang sitwasyon. Isinara ni Tala ang notebook. Lampas na ng esama ng umaga. Handa na siya. Ngayon, ang natitira na lang ay ang maniwala at sumulong. Mahirap siyang makatulog kahit nasa kama na. Ngunit mas malaki ang kanyang pag-asa kaysa sa kanyang mga alalahanin. Gayunpaman, kinaumagahan, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Pagbalik ni Tala sa kanyang dormitoryo pagkatapos suriin ang kanyang mga huling dokumento sa silid-aklatan, walang laman ang kanyang mesa. Ang laptop na iniwan niya ay nawawala. Noong una, inisip ni Tala na nagkamali lang siya ng pagkakaalala. Masipag niyang hinanap sa buong silid, ngunit wala ang laptop. Nasa loob nito, ang lahat ng dokumentong inihanda niya para sa semifinals, ang balangkas para sa kanyang presentasyon, at ang mga estratehiyang inihanda niya para sa finals. Nanlumo si Tala. Malinaw na may sinadyang kumuha nito, ngunit sino ang gagawa nito at bakit? Ang unang naisip ni Tala ay si Rebecca. Gayunpaman, walang malinaw na ebidensya. Ipinaalam niya sa tanggapan ng dormitoryo, ngunit maliit ang tsansang mahanap ang laptop dahil ang semifinals ay gaganapin kinabukasan ng hapon. Kahit na ipakita ng CCTV ang mga kuha sa hallway, hindi malalaman kung ano ang nangyari sa loob ng silid. Napaupo si Tala sa sahig ng kanyang silid. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 1 buwan, na halos hindi natutulog, ay nawala sa isang iglap. Namuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang oras para umiyak. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tala. Ang impormasyon sa kanyang laptop ay tiyak na mahalaga, ngunit ang tunay na mahalaga ay nasa ibang lugar sa kanyang mga karanasan at paniniwala sa kanyang isip at puso. Walang sinuman ang makakakuha ng mga iyon. Binuksan ni Tala ang kanyang notebook at kumuha ng panulat. Kung wala siyang laptop, maaari niyang isulat muli ito ng mano-mano. Hanggang 2:00 ng umaga, inayos ni Tala ang mga pangunahing punto mula sa kanyang memorya. Sa totoo lang, mas naging maigsi at malinaw ito. Kinaumagahan ng semifinals, mas maagang gumising si Tala kaysa karaniwan, naligo at maingat na pumili ng damit. Isinuot niya ang isang itim na blazer, isang puting blusa, at isang maliit na pin na may bandila ng Pilipinas na ibinigay ng kanyang ina. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at sinabi sa sarili, "Ngayon ang araw na ikukuwento ko ang aking tunay na kwento." Ang debate sa semifinals ay mas matindi kaysa sa unang round. 5 lamang sa 25 kalahok ang makakapasok sa finals. Ang bilang ng mga hurado ay nadagdagan sa 7 at mayroon ding mga mamamahayag sa mga manonood. Ang paksa ay Cultural Identity in the Age of Globalization. Para kay Tala, ito ay isang mas apurahan at konkretong issue kaysa sa iba. Ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ay napagpasyahan sa pamamagitan ng palabunutan at nakuha ni Tala ang pangalawa sa huling pwesto. Nauna sa kanya si Rebecca. Ang ibang mga kalahok ay nagpresenta ng mga teoretikal na diskarte sa globalisasyon at multikulturalismo. Nagpakita sila ng mga akademikong ebidensya, binanggit ang mga estatistika at case studies. Turn na ni Rebecca. Umakyat siya sa entablado, kumpiyansa pa rin. Para mapanatili ang cultural identity sa panahon ng globalisasyon, kailangan ng isang estratehikong diskarte. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong kakaiba. Ang boses ni Rebecca ay kulang sa karaniwang kumpiyansa at ang kanyang lohika ay medyo magulo. Marahil ang pagkakasala sa pagnanakaw ng laptop ni Tala ay nakaapekto sa kanya. Sa wakas, turn na ni Tala.
Nang umakyat siya sa entablado, naramdaman ni Tala ang isang kakaibang kalmado. Wala na siyang kailangang patunayan o itago. Magandang araw po. Ako po si Tala Reyes. Malinaw at mainit ang boses ni Tala. Ngayon, pag-uusapan ko po ang tungkol sa cultural identity. Ngunit gusto kong pag-usapan ang realidad na aking kinabubuhayan araw-araw, hindi ang teorya. Binasa ni Tala ang isang pangungusap mula sa kanyang notebook sa Filipino. Dahil lang sa tahimik ka, hindi ibig sabihin na wala kang iniisip. Pagkatapos ay isinalin niya ito sa Ingles. Napigil ng mga manonood ang kanilang hininga at nakinig ng mabuti. Ang taos-pusong boses ni Tala ay nagsimulang pumuno sa buong auditorium. Sa sandaling umalingaw-ngaw ang boses ni Tala sa buong auditorium, nagbago ang kapaligiran. Iyon ay dahil isang kwento na may ganap na ibang dimensyon mula sa mga nakaraang akademikong presentasyon ang nagsimula. Ang pangungusap na ito ay isang bagay na isinulat ko habang umiiyak mag-isa sa aking silid sa dormitoryo, isang gabi sa 3 buwan ko sa Estados Unidos, patuloy ni Tala, hawak ng mahigpit ang kanyang notebook sa kanyang dibdib. Nang araw na iyon, napagtanto ko sa unang pagkakataon na ang dahilan kung bakit ako tahimik ay hindi dahil wala akong iniisip, kundi dahil hindi ako sapat na matapang para ipahayag ang aking mga saloobin. Ibinaba ng mga hurado ang kanilang mga panulat at lubos na nag-focus kay Tala. Kinuha ng mga mamamahayag sa gallery ang kanilang mga kamera at sinimulang i-record ang sandaling ito. Ano ang cultural identity? Maraming tao dito ang nagtanong sa akin ng parehong tanong, Pilipino ka ba o Amerikano ka na? Na para bang kailangan mong pumili sa pagitan ng dalawa. Ang boses ni Tala ay wala ng pag-aalinlangan. Ngunit napagtanto ko na ang pagkakakilanlan ay hindi isang bagay na pinipili mo, kundi isang bagay na tinatanggap mo. Ipinanganak ako sa Pilipinas, natutong mag-isip sa Filipino, at ngayon ay nananaginip ako sa Ingles. Nakita niya ang mga taong tumatango sa auditorium. Sila ang mga imigrante na may parehong karanasan. Kagabi, may kumuha ng laptop ko. Nagkaroon ng bulungan sa buong auditorium sa mga salita ni Tala. Naglalaman iyon ng lahat ng mga dokumento na inihanda ko para sa presentasyon ngayong araw. Noong una, labis akong nalungkot. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto ko na ang aking tunay na pagkakakilanlan ay wala sa mga computer file kundi nasa loob ko. Sa sandaling iyon, isang tao ang tumayo sa gitna ng mga manonood. Si Rebecca iyon. Maputla ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngayon, gusto kong umamin, umalingaw-ngaw ang boses ni Rebecca sa buong auditorium. Ako po ang kumuha ng laptop ni Tala. Natahimik ang auditorium sa isang iglap bago sinundan ng isang bulungan. Nagpatuloy si Rebecca, alam kong napakagaling ni Tala. Iyon ang dahilan kung bakit ako natakot. Naramdaman ko na kahit sa lahat ng mga pribilehiyong mayroon ako, wala akong maipagmamalaki kumpara sa katapatan at katapangan ni Tala. Tumango si Tala habang tinitingnan si Rebecca. Walang galit o sama ng loob. Salamat Rebecca, ang katapangan na ipinakita mo ngayon, iyan ang tunay na pagkakakilanlan. Ang katapangang aminin ang iyong mga pagkakamali at itama ang mga ito. Naupo si Rebecca sa kanyang upuan na may luhang mga mata. Ang kapaligiran sa auditorium ay tila tensyonado, ngunit kasabay nito ay nadalisay. Ang tunay na cultural identity ay hindi isang kasangkapan para sa pagbubukod sa iba o para manalo sa isang kompetisyon. Ito ay ang pundasyon para sa pagkilala at paggalang sa mga pagkakaiba ng isa't isa at para sa sabay-sabay na paglago. Ngayon, hindi ako nakasuot ng buong kasuotang Pilipino, sabi ni Tala. Itinuturo ang kanyang damit. Ngunit sa loob ko, ang pagiging magalang at mga tradisyon ng mga Pilipino ay buhay pa rin at humihinga. Kasabay nito, ang mga halaga ng kalayaan at pagkakapantay-pantay na natutunan ko sa Estados Unidos ay malalim ding nakatanim. Hindi ba't ito ang paraan kung paano tayo dapat mamuhay sa panahon ng globalisasyon? Nang matapos ang presentasyon ni Tala, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong auditorium at ang palakpak na sumunod ay ang pinakamatagal at pinakataos-pusong palakpakan na narinig kailanman. Tumayo ang buong manonood, isang standing ovation para sa kanya. Ang ilan ay may luha pa. Hindi rin maitago ng mga hurado ang kanilang mga damdamin. Tinanggal ni Professor Albright ang kanyang salamin at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang mga resulta ng kompetisyon ay inihayag 1 oras makalipas. Sa panahong iyon, maraming tao ang lumapit kay Tala at nakipag-usap sa kanya. Humingi ng panayam ang mga mamamahayag
at humingi ng kanyang contact information ang mga propesor. Sa wakas, oras na para sa anunsyo ng mga resulta, umakyat si Professor Albright sa entablado. Ngayon, nakita natin kung ano ang tunay na debate, kung ano ang tunay na katapangan. Iaanunsyo ko ang mga pangalan ng 5 finalist. Ang unang pangalan na tinawag ay Tala Reyes. Isang sigaw ng kagalakan ang umalingaw-ngaw sa auditorium. Tumango si Tala na hindi makapaniwala. Nakapasok ba talaga siya sa susunod na round? Binabati ko kayo, 5 finalist. Hindi tinawag ang pangalan ni Rebecca. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng isang pakiramdam ng kaluwagan kaysa sa pagkabigo. Kinaumagahan ng finals, mas maagang gumising si Tala kaysa karaniwan ang tanawin ng pagsikat ng araw sa Washington, D.C. Sa labas ng bintana ay tila payapa, ngunit ang puso ni Tala ay puno ng magkahalong damdamin. Ang pag-asa, kaba, at higit sa lahat, isang malalim na pasasalamat sa pag-abot sa puntong ito ay magkakasama. Pagkatapos maligo, tumayo si Tala sa harap ng kanyang aparador. Sa loob ay ang Filipiniana na maingat na inayos ng kanyang ina at ipinadala sa kanya. Ito ay isang eleganteng Maria Clara gown na may puting barot saya at isang malalim na asul na tapis na may gintong burda. Nag-atubili si Tala sandali. Dapat ko bang isuot ito sa entablado? Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ng kanyang ina. Tala, huwag mong kalimutan kung sino ka. Iyan ang magiging pinakamalaking lakas mo. Hindi na nag-atubili si Tala. Dahan-dahan niyang sinimulang isuot ang Filipiniana. Napangiti si Tala nang tingnan ang kanyang sarili sa salamin. Ito ang kanyang tunay na sarili, isang maayos na pagsasama ng tradisyong Pilipino at ang kumpiyansang natutunan niya sa Amerika. Pagdating niya sa finals, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ito ay dahil ang hitsura ng isang babaeng Asyano na nakasuot ng Filipiniana ay kakaiba at napakaganda. Gayunpaman, hindi na natakot si Tala sa mga tingin na iyon. Sa halip, naglakad siya ng may kumpiyansa, taas noo. Isang staff ng kompetisyon ang lumapit sa kanya at nagsabing, Miss Reyes, mayroon lang po akong gustong i-verify tungkol sa iyong kasuotan. May mga opinyon na ang pagsusuot ng isang kapansin-pansing kasuotan ay maaaring makaapekto sa paghatol. Kalmadong sumagot si Tala, hindi po ito para makaapekto sa paghatol, kundi para igiit ang aking pagkakakilanlan. Kung susuriin ninyo ang mga patakaran, pinapayagan po ang pagsusuot ng mga simbolo ng kultura. Natigilan ang staff sandali, ngunit mabilis na nagsuri at sinabing, walang problema. Nakahinga ng maluwag si Tala. Inanunsyo ang huling paksa. Ano ang katarungan? Para kay Tala, iyon ay isang mas apurahan at makabuluhang issue kaysa sa iba. Lahat ng kanyang pinagdaanan sa nakalipas na ilang araw ay direktang nauugnay sa paksang ito. Ang 4 na iba pang finalist ay nagpresenta ng sunod-sunod. Lahat sila ay mahusay. Tinalakay ni James mula sa Harvard ang konsepto ng katarungan mula sa isang legal-pilosopikal na pananaw, si Sarah mula sa Yale, mula sa isang ekonomikong pagsusuri, at si Michael mula sa Stanford, mula sa isang sosyolohikal na diskarte. Ang huling tagapagsalita, si David mula sa Columbia University, ay nagpresenta ng isang napakasistematikong argumento mula sa isang politikal-pilosopikal na pananaw. Sa wakas, turn na ni Tala. Sa sandaling umakyat siya sa entablado, ang laylayan ng kanyang saya ay marahang gumalaw. Nagbigay ng bulong ng paghanga ang mga manonood. Tumayo si Tala sa harap ng mikropono at tumingin sa paligid ng mga manonood sandali. Magandang araw po. Ako po si Tala Reyes. Ang boses ni Tala ay mas malinaw kaysa dati. Ang damit na suot ko ay ang aking mga ugat. At ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano dapat igalang ang mga ugat na iyon sa entabladong ito. Biglang natahimik ang buong auditorium. Nagpatuloy si Tala. Ang katarungan ay hindi tungkol sa pagbibigay sa lahat ng parehong panimulang punto, kundi tungkol sa paglikha ng isang karera kung saan lahat ay maaaring makarating sa finish line. Nagsimulang magkwento si Tala batay sa kanyang sariling karanasan. Ngayon tumatakbo ako sa karerang iyon muli. Ang Filipiniana na ito ang aking starting line. Binasa ni Tala ang isang sipi mula sa kanyang notebook, una sa Filipino, pagkatapos ay isinalin sa Ingles. Para may maniwala sa atin, kailangan muna nating maniwala sa ating sarili. Nakita niya ang malalim na damdamin sa mukha ng mga hurado. Ilang tao sa auditorium ang tumayo at nagsimulang pumalakpak.
Lalong lumakas ang palakpakan hanggang sa lahat ng manonood ay pumalakpak ng malakas. Pagkatapos ng presentasyon ni Tala, ang mga hurado ay masinsinang nag-usap sa loob ng 1 oras. Sa panahong iyon, tahimik na nakaupo si Tala at pinakalma ang kanyang sarili. Anuman ang resulta, sigurado siyang ginawa niya ang kanyang pinakamahusay. Sa wakas, oras na para i-anunsyo ang mga nanalo. Umakyat si Professor Albright sa entablado at kinuha ang mikropono. Sa kompetisyong ito, nagkaroon tayo ng pagkakataong muling mapagtanto ang tunay na kahulugan ng debate. Lalo na, ang katapangan at katapatan ng isang kalahok ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa aming lahat. Ang Grand Champion ng 25th National Debate Competition ay Tala Reyes. Sa sandaling iyon, napuno ang auditorium ng dumadagundong na palakpakan at sigawan. Dahan-dahang tumayo si Tala na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang kanyang pag-akyat sa podium ay parang isang panaginip. Ang kanyang presensya sa podium ay napakaganda. Ito ay isang makasaysayang sandali kung saan isang maliit na Pilipinang babae sa isang eleganteng Filipiniana ang nanalo sa pinakaprestihiyosong kompetisyon sa debate sa Estados Unidos. Nang gabing iyon, itinampok ang larawan ni Tala sa iba't ibang media outlet na may headline, "Ang dalagang minsan mong minaliit ay nasa tuktok na ngayon." Pagkatapos noon, si Tala ay naging isang ambassador para sa National Debate Association at isang mentor para sa mga kabataang imigrante. Iyon ang sandali kung saan ang pinakamaliit na tinig ay sa wakas ay umalingaw-ngaw ng pinakamalakas. Iyon ang landas ng buhay na naniniwala sa walang hangganang potensyal ng tao. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayon, mangyaring mag-iwan ng komento. Ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig. Gusto naming marinig ang bawat kwento mula sa inyo. Salamat.